Siya daw ay fetus na pag-aari ng mangkukulam. Noong marinig ng grupo ang impormasyon mula kay Ed, napagkabit-kabit na nila ang teorya kung bakit napakalakas ng enerhiyang gumagala sa may lugar na kinalalagyan ng fetus. Isa siya doon sa nag-feed ng energy doon sa portal. It's because of yung energy tsaka ng power nung ginamit ng mangkukulam. Sa pag-iikot ng grupo, marami pa silang natuklasan. Interesting. Halo-halo yung energies nila. So, meron kang mga energies ng tao, mga kaluluwa. Merong mga engkantong galak na for some reason, they're now parang binding their energies dun sa mga statues, sa mga antique items. That's wild. Ano nangyari sa'yo, Paul? Ha? Ano nangyari sa'yo? Wala, para akong luha yung ulo ko dun eh. Bakit? Bakit? Yung ano yan. Si Clyde pwede mag-EVP. Hindi ko alam. Wild yung yung meter sa taas pag pumapasok mo sa loob. Oh? Oh. Tansya ng grupo, ang isa sa hotspot ng pagpaparamdam ay nasa second floor. Which I can speculate na merong intelligent hunting sa taas. Ito yung mga ghosts talaga na may life. Meaning entities talaga sila. Kasi meron tayong tinatawag na residual hunting na yun yung mga imprints lang na naiwan sa mga bagay, sa mga lugar, and then nagpe-play back sila on certain occasions. Hindi naman lahat galing sa patay or sa spirit. Pwedeng spirit ng buhay. Pwedeng me as the former owner, kasi I like that so much. So whenever I touch that, I'm very emotional. Pwedeng naiiwan yung emotions ko or imprints ko doon. Sa taas palagay ko meron. Kasi doon nagre-react yung EMF ng medyo uncontrollable na. Si Clyde ang naatasang magsagawa ng EVP session sa loob ng storage room sa itaas. Ano nangyari? Walang reading pero may spike ang Oo. Kung sino ka man na naninirahan dito, pwede mong iparating sa amin ang iyong mensahe. Magsalita ka lang. Nandito ka ba sa loob? Ulitin ko, nandito ka ba sa loob? May gusto ka bang sabihin? Tumagal din ng ilang oras ang aming pagsusuri. Lakasan na ng pressure sa kabilang side. Dinala namin sa isang audio-video expert ang mga nakuha na naming footage. Una naming ipinakita ang videong ito, nakuha ng aming cameraman sa second floor. hindi siya reflection ng mga santo or I don't know eh. I don't think so kasi hindi kaya object ito, like it's a table. It would be better to verify it. My reason for this, it's a depth of field. It's the depth of field that gives it away that it is not normal. It's paranormal. Not explainable by physics. Sa kuha namang ito habang ini-interview namin si Paul sa storage room, ito ang aming narinig sa playback. Above where the normal human sounds are, ito yung human sounds. Ito yung human sounds. Ito. Okay, if you connect this, you will hear the human sounds without the hissing. But as you can see here, and in my experience, the ghost sounds are usually have a very smooth, roundish pattern, whether it's small circle or large circle. Usually, kung mahaba like this hiss, it's oblongish. Usually, ghost sounds are like that. Sa isinagawang audio recording naman ng grupong Profilers of the Unknown, ito ang mga nasagap. At ayon kay JR, paranormal ang audio. Ito naman
kasama ng mga litratong nakuhanan habang nagsasagawa kami ng investigasyon. Ang isang litratong ito, nahuli ang mga hugis bilog na nasa likod ko lamang. This second orb, this one here, it's possibly a spirit, not a dust orb. Kasi meron din siyang aura ng konti. Pero konting-konti lang. So, this is one orb na I cannot verify kung authentic o hindi. But based on this, maybe you see it's not as solid or clear as this one. Kadalasang napagkakamalang orb ang mga ganitong imahe. Kaya sinisigurado niyang totoong orb ang nakuhanan sa pamamagitan ng pag-e-experiment sa computer. Pero may mga pagkakataon daw na hindi orbs ang nakukuhanan kundi mga hugis na tulad nito. Mahigit 3 dekada na sa larangan ng video at still photography si JR. He likes artifacts na may attachment, may nag-attach. Marami na rin siyang napag-aralan at nakalap na karanasan ukol sa pagsusuri ng mga litrato at audio-video na may kinalaman sa paranormal. Si Tasha yan. Sa imaheng ito nakuha sa likuran kung saan itinatago ang iba pang antigong gamit ni Ed. Madali niyang natukoy kung totoo ang anino o ilusyon lamang. Probably it's somebody standing there. No? Kaya lang, nakapunta na ako dito. And what I remembered was, wall lang siya. After these grills, it's just a wall. There's no way for somebody to be watching, mag-uusyoso at aalis. There's no way. It's an enclosed area. Definitely. I would say this is an anomaly. A paranormal anomaly. Nakikita ko yung square. Yeah. Pero may square naman kasi talaga para sa Ito parang natakpan ng... Ginawan din ng eksperimento ni JR ang pewter mirror para mapatunayan kung totoo nga ang imahe na lumitaw sa salamin. I cannot debunk this. This is most probably legit. Wala siyang signs of editing. If this is a real person, kailangan hawak niya yung mirror dito sa mukha niya. Tapos, kung hawak niyang ganon, hindi makukuha ng camera na kasama to. May tao dito. And then yung camera is very straight shot. But ito, walang tao. There's nobody blocking the way. Magkakaiba ang paniniwala ng mga tao sa pangungulekta ng antigong kagamitan. Para sa mga katulad ng grupo ni Jade, That makes it an authentic antique. Most of the antique collectors I've known, the more na-hunted yung object, the more they're proud of it. Kasi yun nga yung reason ba't sila bumibili. Merong something special about the item. Not just because it's old, pero it's got something na hindi mo makikita sa isang ordinaryong bagay lang. ngunit para naman sa mga antique collector gaya ni Ed, sa side ng paranormal, mas preferred nilang nandyan yung essence or yung imprint nung item. Kunwari, sabihin natin, in short, merong ghost. Pwede naman magawa ng paraan yan na matanggal yung ghost, i-cleanse mo lang na hindi mo kailangang i-dispose. Kasi minsan may mabibili tayong bagay or antique or vintage or kung anumang item na yung gusto natin. Ang problem lang, meron siya nakakatakot na istorya. Sa araw na ito, isa sa mga antigong ipinatago ng kanyang kaibigang kolektor ang mawawalay na sa kanya. Nagboluntaryo rin si Ed na ihatid na ang gamit sa bago nitong may-ari. Ilalagak na rin ni Ed sa huling hantungan ng fetus na maraming taon ding ginamit sa maling paraan.
Maaaring nagsimula lamang sa isang simpleng hilig, pero lumalim na sa pagkokolekta ng iba't ibang klase ng mga antigo. Wala namang masama kung mahilig sa mga antik, pero mas makatutulong din na magsaliksik muna ng husto tungkol sa bagay na nais kolektahin. Bukod sa mas maiintindihan ng husto ang koleksyon, may matututunan pa mula mismo sa mga bagay na mula pa sa nakalipas na panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.